Narinig kong kasama ng asawa ko, ang kanyang nakababalik na puting liwanag ng buwan. Maghahanap ako ng ebidensya laban sa pagtataksil nitong gout. Pinakasalan mo ba si Meng Wan? Dahil kamukha ko siya. Hindi ba halata? Ang pagtingin ni Master Shen sa'yo ay kilala sa buong Heishi. Tama ba ako? Bakit nakatayo ka dyan? Tagayan mo na. Sige, gagawin ko na. Natalo na naman si Brother Huichuan. Katotohanan o challenge? Challenge. Kung ganon, tawagan mo ngayon ang babaeng yon at sabihing hiwalayan mo na siya. Mga kabataan ngayon, walang self-control, muntikan ka ng makunan, pabayaan mong magpigil ang asawa mo. Walang intimacy sa 3 buwan. Ano? Buntis ako. Maghihiwalay na kami. Walang sagot. Hindi yan valid. Pumili ng ibang parusa. Di. Halikan mo ako. Halik! 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 Halikan mo siya. Halikan mo siya. Gawin mo na. Halikan mo ng maayos. Sino na pahintulot magkuha ng litrato dito? Ibigay mo ang cellphone mo. Ang lakas ng loob mong tumakbo. P***tang ina. Ginoo, mali ang napasukan ninyo. CR ng mga babae ito. Burahin mo ang mga litrato. Anong litrat? Meng Wan. Akala mo bang pagpapalit ng damit at pagsusuot ng maskara ay makakapagpalin lang sa akin? Nabura ko na. Gusto mong tignan. Shen Weichuan, anong ginagawa mo? Ganyan ang suot mo para bumili ng alak? Ganyan ka ba, Kate Sparada? Tumatanda na ang asawa ko. Walang lakas. Di ako masiyahan. Nagsasaya lang ako. Anong masama doon? Matanda't mahina. Ngayon, ituturo ko sa'yo ang huwag bastyusan ng pagkalalaki. Shen Weichuan, nababaliw ka ba? Paano kung may dumating? Pinabasa mo. Gripo lang yan. Kuya Huichuan, nasaan ka na? Tinatawag ka ng iyong mahal. Puntahan mo siya. Kuya Huichuan, nasaan ka na? Kuya Huichuan, bakit nandito ka? Kuya Huichuan, kailan mo ako pakakasalan? Pinipilit ka na ng tatay ko. Shen Weichuan, 3 taon na pagsasama. Kumpara sa kanya, ay walang halaga. Duk, itong bata, ayaw ko na. Delikado ang matris mo. Kapag ipinalaglag mo ngayon, baka hirapan ka ng magbuntis. Kailangan ng 1 linggong preparasyon. Pwede kang umatras kahit kailan. Pag-isipang mabuti. 1-1. 1-1, sigurado ka ba sa pagpapalaglag? Parang hiwalay na rin kami. Bakit pa itataguyod to? Kakalimutan na yung swerteng lalaki. Tara't magsaya tayo. Bakit kaya nasa Ogyen si Madam? Ano ang gusto mo? Pumili ka. Gagamitin ko ang card ng asawa ko para sustentuhan ka. Manloloko. Pinagtataksilan mo ako bago matapos ang diborsyo. Ubusin natin ang credit card mo.
Meng-wan. Nakita ka ni Jiang Rui sa maternity clinic kanina. Huwag mong sabihin. Imposible yan. Nakalimutan mo ba na ikinasal ka sa akin noon dahil baog ako? At nitong 3 taon, ang tatag ni CEO Shen sa kama. Hindi tayo gumamit ng proteksyon. Dapat nagbuntis na ako. Mabuti, tapos na to. Kailangan nating mag-usap. Tapos na ang 3 taong kasunduan. Magdiborsyo na tayo. Meng-wan, maging marangal ka naman. Sige, papuntahin ko ang abogado para pag-usapan ang hati ng ari-arian bukas. Hindi na kailangan yan. Sabihin mo ang mga hiling mo. Diretsuhin mo na. Sa abot ng makakaya ko, tutuperin ko lahat. Dapat noon mo pa sinabi. Matagal mo nang inihanda ang kasunduang to. Naghahanda lang. 1 bilyon? Ang lakas ng loob mo. CEO Shen, kahit noong una, ikinasal ka sa akin para kay Lola, sa kontratang kasal. Pero 3 taon tayong nagtulugan, hindi mo naman, gagawin akong palaboy, di ba? Ang balita ng diborsyo, itatago muna natin. Mahina ang kalusugan ni Lola. Huwag mo siyang sabihan. Huwag kang mag-alala, kapag naipadala na ang pera. Tikom ang bibig ko. Kailan tayo mag-asikaso ng diborsyo? Ganon ka bang nagmamadali? Siyempre naman. Kapag natapos na ang papeles, aalisin ko na, yang anak mong gago. Kunin mo ang pera at magbago. Ang 1 buwan na cooling off period ng diborsyo, tama ba? Gusto ko lang maghanap ng paraan para umalis na sa pwesto bilang Mrs. Shen para sa bago mong babae. Bukas 3:00 ng hapon, sa harap ng Civil Affairs Bureau. Sige. Hindi pa siya gumising. Maagang umalis ang madam kaninang umaga. Umalis. Opo. Nung umalis siya, parang masayang-masaya, parang may ipinagdiriwa. Sa totoo lang, ang tagal na naming di nakita, ang madam na ganito kasaya. Nagsabi ba siya ng pupuntahan? Hindi po. Pero may iniwan siyang mensahe para sa Ano yun? tutuparin niya raw ang usapan mamayang hapon. Ganon na ba siya kagustang maghiwalay sa akin? Sir, handa na ang compensation package para sa diborsyo. Kabilang dito, 15 properties sa 30 gasolinahan at 5 prime lot sa East Suburbs na nagkakahalaga ng Japanese yens isayi. Naipasa na ang lahat ng titulo. At binakante na namin ang hapon nyo para sa diborsyo. Tayo ay. Kayo po, maaari na po tayong umalis. Sige, mauna ka. Sino nagutos nitong preparasyong ito? Pero sabi niyo po kasi, naghihintay ang madam sa bureau. Hintayin niya ako. Ipatawag ang lahat ng departamento. Pulong sa loob ng 10 minuto. Malapit nang magsara ang tanggapan ng sibil. Wala pa ring balita sa gagaw na yun. Hello. Kumusta po, Dira Shen? Nasaan si Shen Weichuan? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Boss, nasa meeting pa siya. Ayos ka lang ba? Excuse me po. Hindi kita nataman, di ba? Hindi ba't katunggali ito ni Shen Weichuan na si Wu Zihao? Mr. Wu. Mrs. Shen. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo dito? Dumaan lang ako. Kailangan nyo ba ng masasakyan? Hindi na, salamat. Ingat. Salamat. Mahirap makakuha ng taxi dito. Samahan ko kayong bumili ng bagong sapatos. Tamang-tama. Para galitin si Shen Weichuan. Sige na nga.
Boss, tumawag si Kurashen ng ilang beses kanina. Tatawagan na lang ba natin siya? Sa oras na ito, sara na ang tanggapan. Naghihintay pa rin siya doon? Hindi naman, pero Anong nangyari sa kanya? umalis siya nung magsara na. Pero parang may kasama siya. May nakakita na. Sumakay si Kurashen sa sasakyan ni Yuho. Sasakyan ng sino? Hu Zihao po. Boss, saan po kayo pupunta? May susunod pa po kayong meeting. Salamat sa araw na ito, Ji-woo. Sa wakas ay nagbalik ka rin? Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako nandito, paano ko masasaksihan na nakadikit ka sa iba? Anong nangyari sa'yo ngayon? Mengwan. Kasay ko ka pa rin. Ganado ka na ba talagang maghanap ng bagong asawa? Ikaw pa ang magsasalita. Ikaw ang naghain ng diborsyo. Ikaw ang nagtakda ng petsa. Hindi ka dumating. Di pinansin ang tawag ko. Akala mo ba? Nakakatuwa ito. Di ba sinabi ni Jiang Rui na may meeting ako? Di makaalis nang walang ako? Oo. Pagdating sa akin, laging trabaho o meeting ang dahilan. Pero marami kang oras, mambola ng ibang babae. Ang dali-dali mo. Iba yon. Doble kara ka. Lumayo ka kay Wu Zihao simula ngayon. Masama siyang tao. Ah, hindi siya. Ikaw ano ka? Mengwan. Seryoso ako. Di bagay sa'yo si Wu Zihao. Kung gusto mo ng kapalit, may hahanap akong karapat-dapat. Ang bait mo naman, Ji-shen. Kailan natin ay finalize ang diborsyo? Sa ilang araw. Ilang araw? Anong eksaktong petsa, buwan, araw, at oras? Nagmamadali ka? Di ka na naghintay. Ayon sa abogado kailangang ayusin ang kasunduan. Sige. Nasaktan ka. Wala kang pakialam. Shen Weichuan, anong ginagawa mo? Hindi na kailangan, ako na ang bahala. Huwag kang gagalaw. Shen Weichuan. Alin dito ang tunay na ikaw? Anong ginagawa mo dito? Natutulog, huli na kasi. Lumabas ka na, lumabas, umalis ka na. Hayop kang lalaki ka, divorce na ang gusto ko, huwag mo nang subukang matulog sa tabi ko. Anong ginagawa mo rito? Dinadalhan ko si Madam ng sabaw ng bird's nest. Sir, ito ba? Pinapalayas siya ng asawa niya. Bakit mo ako pinatawag dito? Mengwan, kailan mo balak hiwalayan si Huichuan? Ikaw dapat ang magtanong. Kay Shen Weichuan yan. Mengwan, tigilan mo ang pagpapanggap. Alam ng lahat, pinili ka ni Huichuan. Dahil lang, mukha kang kahawig ko. Ano, akala mo mahal ka niya? Ano naman? Nakilala ko ng mga katulad mo. Magpresyo ka para iwan mo siya. Ikaw ang nagsabi. Hinding-hindi ako aatras. Miss Su, sa tingin mo patas itong presyo. Mengwan, sobrang pera lang ang iniisip mo. Hindi ba't ikaw ang nagpahayag ng presyo? Sabihin mo lang ang presyo, hindi ang humingi ng buwan. Baka wala kang pambayad. Ni hindi mo kayang magbayad ng ganito. Ang lakas ng loob mo. Pangsamba lang. Ito'y 1 bilyong yuan. Bakit di mo ipakita ang pera? Di ko maipapakita. Pero ang asawa ko siguradong kaya.
Naiinggit ako sa kapatid kong sariling pera ang kinikita. Di tulad ko. Puro gastos lang sa pera ng asawa. Ikaw, Nako, pakiusap. Mahal kong kapatid. Siguradong hindi mo naman habol ang pera ng asawa ko, di ba? Ang mga kabit ngayon, walang kahihiyan talaga. Totoo. Di man lang magtago. Ang lakas pa ng loob manggulo sa publiko ng ganito, walang hiya talaga. Mengwan, lumampas ka na. Dito matatapos. Maligayang uwi, Maam. Nakauwi na ba si Shen Waichuan? Hindi pa. Pero tumawag siya. May business dinner siya ngayong gabi. Nakauwi ka na. Bakit dito ka matutulog? Shen Waichuan. Kung sasabihin kong buntis ako, gusto mo bang itago ang batang to? Kailangan nating mag-usap. Mengwan, kahit ikinasal ka ni Kuya Huichuan, ano naman ngayon? Nakatira siya sa akin buong gabi. Mengwan, bakit may drama sa hating gabi? Dumalaw sa akin ang kabit mo ngayon. Nag-away kayo? Medyo spoiled lang yon. Magpakumbaba ka naman. Ako ang nagpakumbaba, pinagbigyan ko pa siya sa'yo. Tapusin na natin ang divorce papers. Sa ilang araw. Gusto ni Lola mag-family dinner bukas. Bantayan mo ang kabit mong yun. Sabihin mong huwag siyang magpakita sa akin. Kung hindi, baka may bulgar ko ang sikreto niya. Nagbabanta ka ba? Kung ganun, ang pananaw mo, sige. Labas, sa study ka matulog. Ang pilyong iyon, kung mangahas siyang bulihin ka, sabihin mo lang sa lola, itutuwid ko siya. Lola, si Achuan, ay mabait sa akin, hindi niya ako bulihin. Talaga? Lola, paano ko siya bulihin? Pinayagan ba kitang magsalita? CJ, maghiwa ka ng prutas. Mengwan, kailan ko kaya mahahawakan ang apo sa tuhod ko? Ang matandang katawan kong ito ay hindi na magtatagal. Umaasa lang ako na, bago ako mamatay, makita ko kayong dalawa ni Achuan na magkaroon ng babe. Lola. Sa totoo lang, kami. Anong pinagsasabi mo? Usapan ng mga babae ito, hindi dapat makialam ang mga lalaki. Shen Waichuan. Anong problema? Ako. Huichuan, May aasikasuhin ako. Usap tayo mamaya. Ano ang sinabi mo? Ginang. So, bakit hindi ka pa natutulog? Kailangan din ng iba ng pahinga. Mengwan, bakit ka nandito? Nasaan si Huichuan? Naliligo siya. Pwede mong sabihin sa akin. Hindi na kailangan, tatawagan ko siya mamaya. Mas mabuting huwag. Mayroon kaming mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Masyado kang bata para marinig ang ilang bagay. Hindi ito akmang pag-uusapan. Anong mahalaga? Ano bang magagawa ng mag-asawa sa ganitong oras ng gabi? Gagawin namin ang mga bagay na ginagawa ng magkasintahan. Tapos ka na? Tapos na ako. Tatakas ka na ngayon? Shen Waichuan, anong ginagawa mo? Sa pagitan ng mag-asawa, sa ganitong oras ng gabi. Ikaw na ang magsabi. Kailangan nating mag-usap. Pwede nating pag-usapan bukas.
Unahin natin ang trabaho. Shen Weichuan, ibaba mo ako. Hindi ngayong gabi, may regla ako. Tiyak kong naaalala. Katatapos lang ng regla mo. Hindi pa rin, maghihiwalay na tayo. Bitawan mo ako. A. Meng Wan. Gago, walang hiya, umalis ka na dito. Lagi ka sa labas naglalandi, tapos manggahas na pumunta sa kama ko, panaginip lang yang mga haka-haka. Nagsaing ka na naman ng balang suso? Paumanhin. O wala akong nakita. Simula ngayon sa gabi, huwag kang aakyat ng walang dahilan. Naiintindihan ko. Sandali lang. Isabay mo na rin ako. Ang ganda ng suot mo. Mrs. Shen, sino namang sinwerte ngayon? Sinong binatang talento ang kakausapin mo? Maghihiwalay na tayo, wala kang pakialam. Bago matapos ang papeles, magpakabuti ka at manatili sa bahay. Huwag kang magpapakita sa labas. Drive na. Sa turrentadong bibig mo, bakit hindi ka nalang mamatay? Boss, HMM. ayon kay Inasu, nasamahan mo siya sa auction. Sabihin mong may ginagawa ako. Andyan din po ang asawa niyo. MS, Meng. Nabalitaan ko, ang panghuling item sa auction ay isang estatwang Jade Guanyin. Walang katulad, kaya ka nandito, hindi ba? Ako, nagbabrowse lang ako. Meng Wan, hindi mo pa nga, nalalabas si Huichuan. Nagsasagawa ka na ng pamimili. Jiwo. May naamoy ka ba? Ang baho dito. Totoo. Parang imburnal na may bulok na pagkain. Paano pinayagan ng mga organizer? Nasirain ang disenteng auction sa pagpapapasok ng basura. Ikaw. Kuya Huichuan. Ginang, Shen, mayroon bang partikular na loteng tinitingnan? Maghintay ka, Meng Wan. Matatanggap mo ang nararapat. Susunod na. Ang pinakaprestihiyoso, bagay ngayong araw, isang jade na estatwa ng Guanyin Mulaki. Panimulang tawad, Japanese yens 8 milyon. 10 yen milyon. Japanese yens 12 milyon. 15 yen milyon. Japanese yens 20 milyon. 25 yen milyon. Japanese yens 35 milyon. 50 yen milyon. 50 yen milyon. Ang pagiging mapagbigay ni Young Master Wu, paggastos ng 50 yen milyon para lang mapangiti ang dalaga. Kuya Huichuan. 100 yen milyon. Japanese yens 100 milyon. Gusto ito ni Misu. Ang pagtawad ni Ishen ay buong Japanese yens 100 milyon. Japanese yens 100 milyon, unang tawag, pangalawang tawag. Nabili sa Japanese yens 100 milyon. Binabati kita, Ishen, sa pagkakaroon ng pinakamahalagang Jade Guanyin ng King Dynasty. Sino ka para magmalaki? Lahat ng gusto ko, Huichuan. Shen Weichuan. Ganun ba kasarap sa'yo ang agawin ang mga bagay sa'kin? Subasta ito. Ang may pinakamataas na taya ang mananalo. May problema ka ba dyan? Huminahon ka. Sino man ang makuha. Walang saysay. Pag-aari pa rin naman ng mag-asawa. Kung mahal na mahal mo talaga itong alahas, Ibigay mo. Para masaya naman ako. makiusap ka. Makisuyos kang maayos baka sakali. Jishen, ganyan ba ang treto sa asawa? Mukhang hindi angkop. Ito ay pagitan ng mag-asawa. Wala kang pakialam. Kaibigan ko si Wanwan. Ang mga bagay, sa kanya ay concern ko rin. Wanwan, kailan pa kayo naging magkalapit? Kuya Huichuan, wala ka palang alam. Habang wala ka, sina Meng ay magkasundo. Su Ching Ching.
Kung magsasalita ka ng kung ano, sasarahan ko mismo ang bibig mo. Mukhang may katotohanan ito. 1-1. May importante akong lakad, kaya aalis na ako. Ano? Nakuha ba natin? Hindi. Nakuha ni Shen Weichuan at ibinigay kay Su Qingqing. Ano? Yang si Weichuan, alam ba niyang gaano ito kahalaga sa'yo? 1-1. Bakit hindi ka muna mag-sorry kay Shen Weichuan? Unahin nating iligtas ang mga pamana ng nanay mo. Tita Zhang, ano bang paboritong pagkain ni Shen Weichuan? Ha? Tita Zhang, ang sarap tignan ng almusal. Si Madam mismo ang naghanda. Mahal, gising ka na pala. Okay ka lang ba? Meng-wan, ang loko-loko mo. Napansin ko, pagod na pagod ka, kaya pinaghandaan kita. Masarap ba? Meng-wan, huwag ka na lang magluto. Hindi yan patas. Ginabi ako sa pag-aaral ng mga recipe. Uminom ka ng kape. Iwan mo na lang dyan. Gusto mo magpahinga, mas Aegean kita sa balikat. Meng-wan, ang kakaiba mo buong araw. Ayos lang ako. Sabihin mo, Tungkol dyan. Pwede mo bang ibigay sa akin ang Kolyang Jade Guanyin bilang alaala? malapit na nating tapusin ang paghihiwalay natin. Bakit mo pakialaman ang gamit ko? Kaya mo namang bilhin ng buo para kay Su Qingqing. Bakit hindi na lang sa akin? Kailan ko ba sinabing ibibigay ko sa kanya? Bakit mo tinayaan? Para masilayan ko ng sarili. Weichuan. Ang Kolyang iyon ay huling pag-aari ng aking ina. Nang bumagsak ang negosyo ng magulang ko, napilitan silang ipagbili ito para mabuhay. Ito na lang ang pisikal na alaala na meron ako sa kanya. Kaya mo gustong mabawi ito? Ibalik mo sa akin ito. Kaya kong bayaran ng 35 milyon na panghulog. Ang matitira, hulugan. Hulugan? Ako, si Weichuan Shen, hindi tumatanggap ng luging negosyo. Ipagpatuloy mo yan. Ikaw at yung mga spreadsheet mo. Teka. Kung ganyan ka kadesperado, pwedeng pag-usapan natin. Sa ilang araw, samahan mo ako sa isang handaan. Kung masisiyahan ako, baka ibigay ko ito sa'yo. Sige. Uminom ka na. Hindi pa kumain, pagbutihin mo. Binibini, ito ang mga kasuotan para sa handaan. Alin ang gusto mong isuot? Maganda ito. Hindi. Masyadong maikli. Paano kaya ito? Masyadong kita. Huminahon ka. Siya ang may hawak ngayon. Ito na lang ang piliin natin. Maganda ba ito? Katamtaman lang. Shen Weichuan. Hindi ba tama kung sasamahan kita sa handaang ito, ibabalik mo na kaya ang mana ng aking ina? Siyempre. Huwag kang mag-alala, Binibini, na handa na ito at nasa sasakyan na. Itong Jade na Guanyin, talaga bang mana ng ina ni Meng-wan?
Si Mrs. Shen nga pala. Akala ko'y isa ka lang, pulubi na hindi kilala. Mrs. Shen, huwag kang magpanggap. Isa ka lang sa mga ayaw ni Mr. Shen noon. Eksakto. Alam ng lahat sa Haicheng na si Miss So ang tunay na minamahal ni Mr. Shen. Ha, eksperto ka na ngayon. Si Shen Weichuan Bai. Nagbulong sa'yo nito. Ikaw. Ano ka? Tabi. Umalis ka sa daanan ko. Gutom pa rin ako. Mrs. Shen, bakit ang kapabayaan mo? Humingi ka ng tawad. Ikaw ang may kasalanan dito. Bakit ako magsusorry? Uulitin ko. Magsorry ka. Hindi ako hihingi ng tawad. Anong magagawa mo? Akala mo talaga, ikaw si Mrs. Shen. Mengwan, bitiwan mo ako. Magsorry ka't bibitawan kita. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ikaw, bitiwan mo ako. Siya ang nagsimula. Gusto mo pa ba ang nasa'yo? Ginoong Shen, ako ang anak ni Chairman Wang. Dinungisan ng asawa mo ang dignidad ko ngayon. Hindi ako karapat-dapat sa paliwanag. Anong nangyari? Ginawa niya ito. Humiling ka ng tawad. Naririnig mo ba ako? Inuutusan ka ni Ji Shen na humingi ng tawad. Oo, humingi ka na ng tawad. Sabi ko na nga ba, si Ji Shen ay hindi kailanman pumayag sa babaeng perang ito. Sinabihan kita na humingi ng tawad. Ginoong Shen. Mrs. Shen, humihingi ako ng paumanhin. Maghintay ka dito at magpahinga. Pagkatapos ng mga pulong ko, uwi na tayo. Hindi ka ba galit na inilagay kita sa alanganin? Walang dapat ikahiya dito. Hindi ka nagagalit. Hindi. Maaari ko bang makuha ang alaala ng nanay ko ngayon? Ipapadala ko si Jiang Rui para dalhin ito. Ginang, inutusan ako ng amo. Mengwan, akala mo ba talagang ibibigay ito sa iyo ni Huichuan? Anong ibig mong sabihin? Sabihin ko na ang si Huichuan, matagal nang ibinigay ito sa akin. Imposible. Nangako siya sa akin. Gaano ka pa kabata? Alaala ito ng iyong ina, di ba? Ayon kay Huichuan, ang alaala ng iyong ina ay laruan ko na ngayon. Ibalik mo iyan. Tumahol ka na parang aso at pagbibigyan kita. Su Ching-ching, ang masasamang gawa ay babalik din sa iyo. Talaga nga ba? Gusto kong makita ang karma na naghihintay. Mengwan, hindi mo ako kayang talunin. Dahil kami ni Huichuan ay may lihim. Haha. Paano mo ako nasaktan? Sasabihin ko kay Huichuan. Sige. Mengwan, bitawan mo ako. Xiao Qing. Ayos ka lang ba? Kuya Huichuan. Ang sakit. Huwag kang matakot. Dalhin kita sa ospital. Shen Weichuan, ang sakit ng tiyan ko. Maghintay ka muna rito. Ihatid ko muna siya sa ligtas. Tignan ninyo. Bakit may dugo sa sahig? Meng Wan. Wan. Kumusta na si Wan? Nasa emergency room pa rin. Shen Weichuan. Kung may mangyari kay Wan, sinusumpa ko, pananagutan mo ito. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Paumanhin, ginawa na namin ang lahat. Hindi namin nailigtas ang sanggol. Wan. Kung nasasaktan ka, ilabas mo lang. Huwag mo itong kimkimit. Nandoon pa rin ang bata. Ano? Sinabi ko sa doktor na magsinungaling sa kanya. Kuya Huichuan, nabalitaan kong nag-miscarriage si Ate Mengwan. Nais kong humingi ng paumanhin sa kanya.
Marahil ayaw kanyang makita ngayon. Umuwi ka na. Kuya Huichuan, talagang hindi ko alam na buntis siya. Kung nalaman ko sana, hindi sana kami nagtalo. Mauna ka nang umuwi. Hindi ako may kasalanan kagabi. Siya ang laging nanggigilit sa akin. Baka kailanman ay ayaw niya. Sa sanggol na iyon, plano niya akong idamay. Tungkol sa nangyari kagabi, ako mismo ang titingin ng footage. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Sa katotohanan lang ako naniniwala. Ang footage ng surveillance noong gabi, ng handaan, nakuha mo ba? Pero, napeke ang mga recording. Wala nang magagamit na impormasyon. Tanungin mo ang lahat ng dumalo sa handaan dahil maraming tao doon. May nakakita dapat ang nangyari. Sir, nakuha ko ito sa bahay. Boss, ipagpatuloy pa ba ang investigasyon? Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka na? sabihin sa'yo. Tapos ano ang mangyayari? Ang bagay na ito, kailangan pa bang ipaliwanag? Ano ang ipapaliwanag? Hindi mo ba napagdesisyonan? Na ito na ang final decision mo. Tulad ng sinabi ni Xiao Qing. Itinago mo ito sa akin dahil hindi mo naman talaga balak ipagpatuloy ang pagbubuntis. Tama ba? Oo, 1-1. Nadismaya talaga ako sa'yo. Walang galang na bata. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Magsalita kay Wanwan ng ganyan. Lola. Tingnan mo ang nagawa mo. Paano ka nakapagsigaw kay Wanwan? Lola, siguro dapat mong tanungin kung ano ang ginagawa niya bago ka magalit. Tingnan mo na lang ang katibayan. Lola, Wanwan, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw mismo ang pumirma nito. Oo, Talagang pumirma ka. ako nga ang pumirma. Irog. Wanwan. Mula nang ikaw ay magpakasal sa angkan namin. Hindi patas ang buhay sa'yo. Lola, hindi mo ako sinisisi. Alam kong may mga dahilan ka. Kung gumawa ka man ng ganon, may pinanggagalingan iyon, nasasaktan ang puso ko para sa... Pero Lola, hindi ba't lagi mo naman gustong magkaapo? Ingot ka. Kahit na naiinip ako sa mga ang mas importante ay ang kaligayahan mo. Lola, Lola. Siya. Tumahimik ka. Huwag mo akong isiping walang ala sa mga kalokohan mo sa labas. Tigilan mo iyang pagtitingin. Subukan mo ulit, tikman mo. H, hindi ko gagawin. Mabuti naman. Makinig kang mabuti. Inilipat ko na ang gamit mo. Pabalik sa bahay. Sa inyo na ako titira ngayon. Lola. Ano to? Lola. Ano ang ibig mong sabihin nito? Hindi mo ba't lagi naisiwalayan si Wanwan? Pirmahan mo na. Ikaw ba ang may pakanan nito? Huwag mong isipin kung kanino ito galing. Pirmahan mo na lang ang kasulatan. Pipirmahan ko ang hiwalayang kasulatan. Ngunit ang paghahati ng ari-arian, dapat ay sa abogado pagkatiwalaan. Bakit siya ang magdidikta ng kondisyon? Gusto ba niyang ang buong Shen Group? Ipapasa ko ba ito sa kanya? Eksakto. Ikaw ang may kasalanan dito. Wala bang pagkakamali sa kanya? Hindi pa nga nakakapaghiwalay. May kapiling na siyang iba. Perma. Wanwan. Itago mo ang hiwalayang kasunduang ito. Huwag mong iwawala. Kapag dumating ang na hindi mo na siya matiis, pirmahan mo lang at tapos na. Tingnan mo ito. Ano na naman ito? Ito, ang patunay para linisin. Ngayong nasaksihan mo na ang ebidensya, kailangan mong maintindihang si Su Qingqing ang nagtulak kay Wanwan na nagdulot ng pagkalaglag niya. Siya rin ang sadyang sumira sa mga pamana ng ina ni Wanwan. Lola. Wanwan, mula nang pumasok ka sa pamilyang Shen, ang dami mong tiniis. Matanda na ako.
Pera't gagawin ko ang lahat para mabunyag ang katotohanan at maibalik ang puri. Salamat, Lola. CJ, ngayong nalatag na ang lahat. Samahan mo akong maglakad. Sasama rin ako. Huwag kang makialam dito. Kuya Huichuan, Bakit ka nandito? ang mga walang kwentang alila na ito. Ang lakas ng loob humarang sa akin. Tanggalin niyo silang lahat agad. Diretsong utos ito ni Madam. Si Mengwan ang may kagagawa nito. Ano ang sinabi niya kay Lola? Tama na. Kuya Huichuan, Tingnan mo ang nagawa mo. Kuya Huichuan, ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Hindi ako ang dapat pagsorryen mo. Kundi si Mengwan. CJ, pupunta ako kay Mengwan para humingi ng tawad. Basta huwag ka lang magalit sa akin. Huwag na. Tapos na ito. Huwag mo na akong hanapin. Kuya Huichuan, nangako ka ng pakakasalan mo ako. Ang pangako mo kay ate, nakalimutan mo na ba? Namatay siya dahil sa... Kung hindi dahil sa kapatid mo. Sa tingin mo nakatayo ka pa rin, dito ng buo ang katawan. So ching-ching. Ang utang na loob ko sa kapatid mo. Maligayang pagdating, Binibini. Binigyan mo ng karangalan ang aming tahanan, Binibini. Lola, kailangan pa ba talaga to? Sobra ka naman. Siyempre naman. Dapat lang. Mamili ka ng gusto mo mamaya. Bibilhin ko lahat yan para sa'yo. Ganitong estilo, isang tig-isa sa bawat disenyo. Lahat ng... Ipak lahat ng bagong dati. Lahat ng bag na to. Kukunin natin lahat. Ang bagong bag, lunas sa lahat ng problema. Lola, hindi mo naman kailangang bilhin lahat to. Kalokohan. Kung masaya ka naman, kukunin ko yan para sa'yo. Lola, pagod ka na ba sa pamimili? Gusto mo bang magpahinga? Uwi na kaya tayo? Hindi pa ako pagod. May plano pa tayo sa hapon. Lola, sa dami ng nabili natin, puno na ang bahay natin. Wala nang paglalagyan. Seryoso, wala nang puwang. Siguro uwi na lang tayo. CJ. Binibini, Dinang, narito ang mga kontrata at susi. Pakitingnan po ninyo. Kasya naman ito, di ba? Tama na. Tara na. Teka, Lola, mamimili pa tayo. Hindi na ngayon. Mananghalian. May ipakikilala ako sa... Ha, sino ang ipinakilala mo? Anak ng matalik kong kaibigan. Kakauwi lang mula sa ibang bansa. Gwapong binata. May siglat lakas. Pero, Lola, may asawa pa ako. Mga dalagang tulad mo. Dapat magpakadalubhasa. Kung hindi, maging palakaman. Kakaiba. Dati, hilig na hilig siya sa shopping, di ba? Bakit bigla siyang naging tahimik nitong mga huling araw? Alamin ang mga bagong galaw ni Mengwan at mga record ng mga binili niya. Agad, boss. Gagawan ko na po ng paraan. Boss, narito ang listahan ng mga binili at itinerary ni Madam. Binili niya ang lahat ng ito pero hindi ginamit ang card ko? Saan galing ang pera? Posibleng si Madam mismo ang nagbayad. Sa kanyang limitadong kita, kaya niya bang mag-down payment? Shopping, gallery hopping, spa, golf. Magarbo na ang pamumuhay niya. Sobrang magarbo. May nagpupondo sa kanyang pag-shopping. At may kasama pa sa mga lakat. Si Lola, ang kasama niya sa mga nakaraang araw. Bumalik si Madam sa mansyon pagkatapos bilhin ang property. Sino ang kasama niya nitong nakaraan? Si Wu Zihao. Hindi lang siya. Sino pa? Nag-arrange si Madam ng blind date para sa kanya. Maliban kay Ginoong Hu, ang lahat ng kandidato ay personal na pinili ng Madam. Mga elite sa korporasyon, mga galing abroad, pati mga estudyante ngayon. Lahat ay pumasa sa mataas na pamantayan at Teka, narinig ko rin na magkakaroon ng paligsahan sa pag-aasawa.
Sa kanyang ika-negatibo 70 na kaarawan. Sino ka? Bitawan mo ako. Meng Wan, kung hindi ako dumating, makakalimutan mo rin ba ako? Shen Weichuan, bakit ka nandito? Sino ang inaasahan mo? Wala kang pakialam. Nauuhaw ako. Pwedeng makahingi ng inumin? Hindi ka welcome. Umalis ka na. Mananatili ako ngayong gabi. Shen Weichuan, huwag kang magmalabis. Ang pamumuhay kasama ang Di sa sala ka matulog. malamig doon. Masyadong malamig. Di umalis ka. Shen Weichuan, yang husband ng Guanyen, ay alaala ng aking ina. Noong nakaraan, nagsara ang negosyo ng magulang ko, napilitan kaming ipagbili para mabuhay. Yang pendant na iyan, ang tanging bagay, na naiwan ng aking ina. Jiang Rui, humanap ng pinakamagaling na restorador para ayusin ang Guanyen. Kukuha ako ng almusal mo. Meng Wan, ikaw, papatayin kita. Meng Wan, Shen Weichuan, Kuya Huichuan, hindi ko. mukhang ang leksyon na itinuro ko sa'yo ay hindi pa sapat na mahigpit. Turuan mo siya ng leksyon. Huichuan, ako ang kapatid ni Wan Ru sa Huichuan. anong ginagawa mo? Kakabenda lang sa sugat mo. Hindi ko maisip. Kung hindi ako pumagitna para seluhin ng patalim para sa'yo. Kung ano ang magiging resulta. Nabigo akong protektahan ang anak natin noon, mula ngayon. Hindi ko hahayaang sinuman ang manakit sa'yo muli. Shen Weichuan, kung sasabihin kong buhay ang bata, mamahalin mo kaya siya? Bakit ang impulsibo mo? Ngayon, nagalit mo si Shen Huichuan. Ano nang dapat natin gawin ngayon? Ma, huwag kang magpanik. Nasa atin pa ang panghuling baraha. Sinabi ni Wan Ru. Lola, nabalitaan kong balak ninyo humanap ng mapapangasawa ni Wanwan sa inyong birthday? May tutol ka ba? Wala, hindi pa tayo diborsyado. Mangyayari rin yan sa huli. Paano mo nagawa to? Sisiraan mo sarili mong apong lalaki? Naipalabas na ang anunsyo, patunayan mong karapat-dapat ka, o liliwanag na ang buhay niya. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung hindi mo siya maibalik at muling makuha ang loob niya, huwag mo siyang sisihin kung humanap siya ng kalinga sa iba. Jiang Rui, paano ko mapapasaya ang isang babae? Damit, mga bag. Marami na pong ganyan. Si Madam. Teka, hindi ba mahilig yan sa alahas ng YBS? Kausapin ng kanilang taga-disenyo para gumawa ng eksklasibo koleksyon ng alahas para sa akin. Opo, sir. Boss, nahanap na namin ang impormasyon. Narito ang profile ng taga-disenyo. Yishu Lin Feng. Kitang-kitang, maarte at mapagpanggap ito. WeChat lang ang komunikasyon, bahala na. Gusto ng asawa ko ang gawa niya. Ikaw ba ang head designer ng YBS na si Yishu Lin Feng? Shen Weichuan, Nagpaplano ako ng sorpresa para sa kasintahan ko. Nais kitang kumuha para personal na magdisenyo ng natatanging alahas para sa kanya. ako mismo ang kukuha para gumawa ng alahas. Tapos ibibigay ko sa sarili kong sorpresa. Paumanhin, punuan na ang aking schedule. Hindi na ako tumatanggap ng espesyal na order. Natanggap na sa Alipay, 10 million yuan. Ito ang down payment. Pagkatapos,
Dodoblehin ang bayad. Gumagana ang pera, no, Pecha. Sa susunod na linggo. Kasundo, nabalitaan kong ang Yeshu Studio ayaw gumawa ng pasadyang trabaho. Nakita mo na ba ang kapangyarihan ng salapi? Hindi pa yan ang lahat. Ang ibig sabihin ni Madam, una, hayaang basahin niya ang mga ito bago siya pumili ng sarili niya. Talagang pipili ka? Parang pagpili ng reyna? Wanwan, ipakilala ko sa'yo. Anak ito ng matalik kong kaibigan. Kakakauwi lang galing abroad. Hindi lang gwap, matagumpay pa sa buhay. Kumusta? Miss Meng, ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat. Boss, nakuha ko na ang mga gamit. Na-memorize mo na ba ang mga linyang para kay Madam mamaya? Akala mo makakapigil ito sa akin? Swertihan na lang, narito na si Miss Su. Miss Su. Hindi ba siya pinagbawal ni CEO Shen? Shen Weichuan. Ito pala ang totoong minamahal mo. Achuan, Ang panganay na anak ng pamilya Su. Hindi ba't dapat patay na siya 7 taon na ang nakalipas? Buhay ka pala. Nitong mga nakaraang taon, bakit hindi mo ako kinontak? mahaba ang kwento. Malubha ang mga paso ko noon. Nagagapang lang ang buhay ko. Sa loob ng mga taon, nagpagaling ako sa ibang bansa. Ano na masasabi mo, Mingwan? Ngayong bumalik na ang ate ko. Sa tingin mo ba si Kuya Huichua titigil pa sa'yo? Hindi ka ba na blacklist? Bakit ka pa bumalik dito? Bumalik sa amin. Habang nandito ang ate ko, kahit pumatay ako o magsunog, si Kuya Huichua, hindi ako gagalawin. Ano? Nakikita mong magkasama ang ate ko at si Kuya Huichua. Nagsiselos ka, di ba? Bakit ako may inggit? Hindi ka ba nagtataka? Bakit palaging pinagbibigyan ni Shen Weichuan si Shen Qingqing? Dahil sa kanya. Exact. Siya ang minamahal ni Shen Weichuan. Hindi lang yun, siya rin ang nagligtas sa buhay niya. 7 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng sunog sa tahanan ng mga Shen. Iniligtas ni Su Wanru si Shen Weichuan. Pero malubha siyang nasunog. Akala namin, patay na siya. Sino ang mag-aakala? Nabuhay pala siya? Tingnan mo si Zihaw at yang babae. Magkatabang nakatabagay na bagay sila. Narinig kong ikaw rin ay nagpakasal. Bakit di mo isama ang asawa mo para makita ng lahat? Bakit meron ka rin itong kwintas? Binibini Su, ang replika na ipinagawa mo ay handa na. Maganda ba? Regalo mula sa dating kaibigan. HMM. Nasaan ang ginang? Bakit hindi pa siya lumalabas? Sumakay ang ginang sa kotse ni Ginoong Ho. Maniho ka. Boss, ang alahas na inihanda niyo para kay Enrea, bakit hindi pa naipadala? Hindi mo ba nakikita? Ang kwintas ni Su Wanru ay eksaktong kapareho, buti na lang hindi ko ibinigay kay Wanwan. Tanggang taga-disenyo. Dahil malapit na ang 3rd anniversary niyo ni Elres, bakit hindi kayo'y maghanda ng romantikong hapunan may kasamang wine para magkaintindihan? Sige, ayusin mo na. Pumili ka ng angkop na regalo, walang kaparehong alahas. Teka, kailangan kitang kausapin. Ano pang ang dapat pag-usapan? Mengwan. Hindi ba kita binalaan na lumayo kay Wo Zihaw? Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan? Ex-husband in the making. Ipinagpapalit mo ako. Oo, Jiwo. Bata't gwapo, mayaman at kaakit-akit. Lahat ng babae ay mabibighani. Sige. Mengwan. Huwag kang iiyak sa huli.
7 taon, sa wakas ay nakabalik na ako. Walang saysay ang pagbabalik mo. Kung maagaw mo si Huichuan, sa babaeng yon, saka ka magaling. Ano ba ang alam mo? Ang lalaki ay hindi premyong inaagawan. Ige, Meng, o direction na ba? May kailangan ka, Binibiniso. Walang emergency. Gusto lang sanang makapag-usap. Masyadong maraming tao sa selebrasyon. Kami ni Achuan ay nagkukwentuhan. Kaya di nakapag-bati sa'yo ng maayos. Medyo may guilt ako. Nag-o-overthink ka, Binibinis, walang problema. Di naman dapat pansinin. Maganda. Pagkatapos ng 3 araw, may welcome party ang pamilya ko. Dapat kayong dumalo ni Achuan. Paumanhin. Punong-puno ang schedule ko. Ganon ba? Nais ko sana'y magkaroon tayo ng masinsinang usapan. Pero dahil abala ka, sa susunod na lang. Di na kita aabalahin. Sa 3 araw, ito ang anibersaryo namin ni Shen Huichuan. Alam mo ba kung ano ang araw ngayon? Anong special dito? Di bale. Pasok na ako sa trabaho. Parang, nakalimutan niya talaga. Walang business dinner mamaya. Dito na lang ako kakain. Ang anibersaryong regalo ay handa na. Ipapadala ko na ba? Hindi. Pag uwi ni Ginoong Lee at makita ito, masisiyahan siya ng todo. Nasa labas po ba si Madam ngayon? Naiwan po si Madam sa bahay buong maghapon. Salamat sa impormasyon. Kapag nakita ni Madam ang regalo na inihanda ng boss para sa kanya, magagalak siya ng husto. Wanru, bukas na tayo mag-usap. Achuan, tulungan mo ako. Lumingon ka, puntahan natin ang Zhu Chanfeng. Mahal ko, Bitawan mo ako. Aalis na ako. Pakawalan mo siya. Achuan. Narito ka rin sa wakas. Nasugatan ka. Tara na, dalhin kita sa ospital. Sige, Shen Huichuan. Kapag nakipag-usap pa ako sa'yo, ako'y magiging aso. Anak. Binibining Meng. Anong problema? Ihahatid kita sa ospital. Ayos ka lang? Okay ka ba? Okay lang ako, salamat. Mabuti naman. Pumunta kami sa ospital para magpagamot, hindi para kumain. May sakit ka, at hindi mo man lang sinabi sa akin? Pasensya na, masama ang pakiramdam ng asawa ko, kailangan ko siyang iuwi. Okay lang, Achuan. Asikasuhin mo ang trabaho mo. Ayos na ako ngayon. Pakitingnan mo si Wanro. Mag-usap na lang tayo sa bahay. Mas Meng, base sa mga obserbasyon namin, malusog na malusog ang sanggol. Itong babae ay ligtas na nandito pa rin.
Akala mo ba nakalimutan ko kung anong araw ngayon? Ang party, para sa pag-uwi ni Miss Su ngayon, hindi ba yan ang inuuna mo? Ano pa ba iba? Baka dapat tingnan mo muna ito. Ano to? Nagustuhan mo ba? HMPH. Shen Weichuan, huwag mong isipin na mababayaran mo ako ng mga alahas at regalo, hindi yan magwo-work. 1-1. Kailangan kong magpaliwanag ng isang bagay sa'yo. Ang relasyon ko kina Su Wanru. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Akala ko talaga, namatay si Su Wanru dahil sa akin. Hanggang sa handaan ng lola mo, buhay pala siya. Nakatayo sa harap ko. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? Bumalik ang taong naiwan ko. Siyempre masaya ka. Masaya ako hindi sa pagbalik niya, kundi sa pagiging buhay niya. Kaya sa wakas ay, makapagmamahal na ako ng walang guilt. 1-1. Gusto kong simulan muli sa'yo. Pagtagumpayan ito ng tunay. Bigyan mo lang ako ng konting oras para ayusin ang lahat. Sabihin mo na ngayon, kung bakit ka pumunta sa Aspid kagabi. Wala naman, nasarapan lang ako sa kinain ko. Buti naman okay ka. Emma Meng, pumunta ka agad sa ospede. Lumabas na ang test results kagabi. Doktora, yung sanggol, may problema ba? Ipinapakita ng tests. Posibleng may fetal deformity ang iyong sanggol. Inirekomenda namin ang pagpapalagla. Ano ang sinabi mo? Mapatla ang mukha mo. Masama ba ang pakiramdam? Okay lang ako. Siguro dahil hindi ako nakatulog ng maayos. Magpahinga ka pagkatapos kumain. Pupunta na ako sa trabaho. MMM. Jiang Rui. Ramdam kong malungkot si Wanwan nitong mga nakaraan. Alam mo ba kung bakit? Siyempre nagsiselos. Kay Miss Su. Pero wala naman akong kontak kay Wanru nitong mga huli. Boss, makinig ka. Kumakalat ang chismis tungkol sa inyo ni Miss Su. Daw kayong magkasintahan dati. Nagkasundo matapos ng maraming taon. Ano? Maglabas ka agad ng statement para linawin ito. Kaagad. Bakit biglaan? Anong dahilan ng pagpunta mo? Achuan, may importante akong sasabihin. Wanru, dapat na tayo, hindi na magkita pa. Ayokong magkamali ng akala si Wanwan. Pero ito ay tungkol. Tungkol kay Wanwan ito. Anong nangyari? May narinig ako ngayon. Nakita ko si Miss Meng sa ospital na may kausap sa telepono. Parang pinag-uusapan nila, pagpapalaglag, hindi ko ito maitatago sa kailangan mong malaman. Hindi ba't patay na ang sanggol? Sigurado ka bang binanggit nila, pagpapalaglag? Maraming hirap na dinanas si Miss Meng dahil kay Xiaoqing noon. Natatakot ako, baka gustuhin niyang ipaagas ang sanggol ng palihim para gumanti sa'yo. Sumumpa ka na totoo lahat ang sinabi mo. Grabe ito, hindi ko to maitago sa. Kung hindi ka maniniwala sa akin, pumunta ka mismo sa ospital para magsiyasat. Sayang, Achuan, kahit magmadali ka pang umuwi ngayon, huli na ang lahat. Wala namang nangyaring masama sa sanggol. Ako, ang nagpayaman sa doktor. Miss Meng, huminga ka ng malalim at magpahinga. Bata ka pa, makakaanak ka pa. Mengwan. Ipinagpalaglag mo talaga ang sanggol? Paano ka naging ganito kalupit? Shen Weichuan, ayoko. Ng mga dahilan mo. Tumigil ka ng magsalita. Ingat! Hindi sapat ang teknolohiya rito para gamutin ang binti ni Erho. Kailangan natin ng advanced na treatment sa abroad. Nasaktan si Wu Zihao. Nang iligtas niya ako, gagawin ko ang lahat para gumaling siya.
Naghanap na kami sa lahat ng paborito niyang lugar. Wala siya. Tuloy ang paghahanap. Baligtarin man natin ang buong Haicheng. Hanapin niyo siya. Ginoong Shen, salamat sa inyong matibay na suporta. Sa aming Melira Group, maaasahan nyo, hindi namin kayo bibiguin kailanman. Binibining Meng, anong ginagawa mo? Humiga ka. Hindi ako naniniwalang the formida dito. Kailangan kong magpasegundang opinyon. Nanay, dito ba ang bagong trabaho mo? Tama ka. Gusto mong pumasok. Opo. Tara na. Ipapadala namin ang kontrata sa inyo sa lalong madaling panahon. Ingat sa biyahe, Ginoong Shen. Meng Wan. Ginoong Shen, ang tagal nating hindi nagkita. Nanay, kilala mo ba itong tiyuhin? 5 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Wu Zihao, nagkaroon pa ng anak? Ano ang inaasahan mo? Akala mo ba, pagkatapos ng divorce, mananatili akong dalaga? Ginoong Shen, kung wala na kayong ibang sasabihin, aalis na ako. Tara na. Imbestigahan mo kung bakit siya bumalik ngayon. At Chuan, ang mga magulang ko, paulit-ulit na hinihimo kami tungkol sa kasal. Alam mo, Sa susunod na buwan na lang natin gawin. talaga? Oo. Tatawagan ko na ang wedding planner natin. Boss, nakita po si Ina Meng doon. Siya'y nagtrabaho bilang jewelry designer sa Felia Group. Jewelry designer? Mr. Shen, ano ba ang pakay mo? Hindi mo nahuhulaan? Magpapagawa ako ng alahas sa'yo. Pasensya na. Punong-puno na ang schedule ko. Sigurado ka? Baka hindi mo alam, MS, Meng. Nag-invest ako ng 100 milyon sa kumpanya mo. Ano kaya kung bigla ko bawiin ang pondo ngayon? Nagbabanta ka ba sa akin? Manggahas ako, tumutulong lang akong timbangin ang mga posibleng resulta. Kailan mo kailangan? Sa lalong madaling panahon. Abala kasi ako sa mga preparasyon sa kasal ni Achuan, kaya wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Sana maintindihan mo. MS, so, kung naalala ko ng tama, wala naman tayong pagkakaibigan, di ba? Sa pagitan natin, walang anumang relasyon, pero ikaw at si Achuan, dating mag-asawa kayo. Tama na. Subukan mo na ang alahas. Masyado akong abala. Achuan, aakyat na muna ako. Shen Waichuan, nawawala ka na ba sa ulo? Ang ex mo ang pinapagawa mo ng kwintas mo. Nasaan si Jimes Meng? Maaga siyang umalis. Ano sa palagay mo ang Bihirang-bihira ka talagang dumalaw. Umuwi ka pa mula sa abroad para bisitahin ako. Si Lola lang. Sa puso ko, lola mo ako habang buhay. Itong batang ito, napakabait. Kita naman ng lahat na maayos ang pagpapalaki mo. Lola, kailangan kong sagutin to. CJ, Anen. Mabait ka dito, kasama si Lola. Sige, Mommy. An-an, halika riyan. Lumapit ka kay Lola. Lola. Ano iyon? Lola. May bisita sa bahay. Dinala ni Miss Meng ang Young Master para dalawin ang madam. Tulad na tulad mo noong bata ka, kawangis na kawangis mo talaga. Naaalala kita, Tito. Madam, oras na para sa gamot mo. Bantayan mo ang bata. HMM.
Ano ang pangalan mo? Opo, ako si Meng Qian. Ano naman ang relasyon mo kay Wu Zihao? Kilala mo rin si Tito Wu? Ano ang tawag mo sa kanya? Tito Wu. Tito Wu. Ilang taon ka na? 3.5. Mommy, nakauwi ka na. Shen Weichuan, ano ang ginagawa mo? 1-1, sagutin mo ako. Kaninong anak talaga si Anan? Shen Weichuan, anak ko si Anan. Sarili kong anak. Anan, yung lalaking kausap mo kanina, ano ang tinanong sa'yo? Tinanong niya ang edad ko. Ano ang sinagot mo? Tulad ng termo, sinabing 3.5. Sana apo ko na lang si Anan. Sakto sana. Pero hindi, sa kasamaang palad. Alam mo naman yan. Tinanong ko na siya, 3.5 pa lang siya. Kung hindi mo kayang bitawan si Wanwan, bawiin mo siya. Kanselahin mo ang kasal. At Chuan, nagbibiro ka ba? One rule. Nagkamali ako sa'yo dito, pero sigurado ka. Babawi ako sa'yo. Dahil kay Mengwan ba to? Oo. Kahit noong 5 taon, ipinalaglag niya ang anak nyo. Tumakas pa sa ibang bansa. Kahit ngayon bumalik siya. May daladalang anak sa labas. Hindi kilalang ama. Papatatawarin mo pa rin. Tatanggapin mo siya. Oo. Ano ba ako sa'yo? Walang kwenta ang mga taon natin. One rule. Dapat alam mo. Utang na loob lang ang nararamdaman ko. Ang puso ko'y kay Wanwan. Lamang nakalaan. Hindi to magbabago kailanman. CJ, kung ayaw mo akong pakasalan, hindi kita pipiliti. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Ang pamilyang Su ay may reputasyong kailangang ingatan. Sige. Salamat. Sabi nila darating sila. Bakit wala pa sila? Tingnan natin sa may pasukat. Lola, malaking apo. Hoy anak, An-an, bunso kong ang tagal mong nawala. Nami-miss din kita, Lola. Paumanhin sa paghihintay. Ma'am, alam naming dalaw kayo ng binatilyong bisita. Naghihintay na kami mula pa madaling araw. Sa wakas, nandito na kayo. Jishen, bakit ka nandito? Wanwan, kung ayaw mo siyang makita, papauwiin natin. Lola, hindi yun ang ibig ko. Bakit ka nandito? May narinig ako na may sakit si Lola. Dumalaw ako para tingnan. Sana hindi nakakaistorbo. Ma'am, wala akong sakit. Ipagtabi mo yung pag-aalala. Hihiwin ko ang prutas. Tutulong ako. Maghuhugas ako ng kamay. Sige na bunso. Tito Chef, salamat sa tulong mo. CJ. Binibining So, kailangan nyo ba ng tulong? Sige, salamat. Maghuhugas muna ako ng kamay. Lola, pagod na pagod ka siguro. Uminom ka ng juice. Lola, Lola, anong nangyari? Kumusta siya? anaphylactic shock. Nakalantad ba siya sa mga allergen ngayon? Mango lang ang allergy niya. Pero hindi kami bumibili ng mango sa bahay. Sigurado ka, mag-isip kang mabuti. Tita Leo, ikaw ba ang naghanda ng tanghalian? Ikaw ba ang gumawa? Pero, 30 taon na akong naglilingkod sa pamilyang chef. Hindi ko gagawin ang ganitong kasimpleng pagkakamali. May kinain ba si Lola na iba ngayong araw? Kaninang hapon, si Lola ay nasa palaruan at uminom ng juice. Sino ang gumawa ng juice? Ako. Binibining Meng, kahit galit ka kay Atchua, hindi dapat mong ilagay sa panganib ang buhay ni Lola. Ako pinaghihinalaan mo. Kaninang hapon, bukod sa juice na iyon, wala nang ibang kinain. Si Lola, 30 taon nang nandito si tita. Bakit siya magdudulot ng pinsala? Anong dahilan meron ako para saktan si Lola? Hindi pwedeng siya. Imposibleng siya. Atchuan, ganyan katiwala sa kanya? Sigurado kang hindi siya.
Hindi kayang sakta ni Wanwan si Lola. Kung ganun ang paliwanag mo, nung gumagawa ako ng juice kaninang hapon, Binibining Sue, nasa kusina ka rin. Kaya ako pinaghihinalaan mo. Kung ako ay pagdudahan mo, bakit hindi ako pwedeng magduda? Binibining Meng, ang mga paratang ay nangangailangan ng ebidensya. Meron ka ba? Nang patunay. Nanay, may ebidensya ako. Anen, may nakita ka ba? Hindi eksakto, pero naitala ito. Kumpletong ebidensya. May iba ka pa bang sasabihin ngayon? Hindi. Hindi ako ang may gawa. Pagkatapos ng lahat ng ito, magnanakaw ang nagsisigaw ng huli. Ikaw ba ang maghuhuli? O ako ang tatawag ng pulis? Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. At Juan, isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka. Sa sunog na iyon, nakalimutan mo na ba ang lahat? Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. So Wanru, hanggang kailan mo ako ititrapik sa bagay na ito? At Juan, Dahil sa iyo. Ako at ang asawa ko, parang estranghero pa rin. Hindi pa ba ito sapat? Gising na ang pasyente. Nais kang makita. Lola, gumaganda na ba ang pakiramdam mo? anak ng Su family. Lumapit ka. Ginang. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Ako, magpakumbaba ka. Tungkol sa sunog noon, lolo mo ang nagligtas sa iyo. Malubha ang kanyang mga sugat. Hindi siya nakaligtas. Anak, itinago ko ang katotohanan para huwag kang masaktan. Matanda na ako ngayon. Sana kayong lahat. 1-1. May iba ka pang sasabihin. Anen, umakyat ka muna sa itaas. Kailangan kong kausapin ng nanay mo. Sabihin mo na ang nasa isip mo. 1-1, naisip ko na ang lahat. Kahit ano pa ang pinagmula ni Anen, ituturing ko siyang tunay kong anak, pagtratuhin siyang parang. Shen Weichuan. Saan mo nakuha ang karapatang yan? Kailangan ko pa ba ng permiso mo? Kaya ikaw ay, hindi mo ako patatawarin? Patatawarin saan? Hiwalay na tayo. Malaman mo sana ang lugar mo. Dating asawa. Kailangan kong magpahinga. Umalis ka na. Magandang umaga, Anen. Magandang umaga, 1-1. Magandang umaga, Tito Shen. Magandang umaga. Shen Weichuan, bakit ka nandito? Hindi ka na ba mapapaalis? Kapag nanliligaw ka, kailangan mong maging maasikaso. Oh, sasabihin ko lang sana, ang CEO mong si Zhang, ay inimbitahan ako para pag-usapan. Ang proyektong 100 milyon, daan ko naman yun. Tara na. Hoy, hintayin mo ako. Dahil nagtatrabaho kang gabihin, baka dapat ako na ang sundo kay Anan sa eskwelahan. Shen Weichuan, anong laro mo? Gusto ko lang malaman, ang puso mo. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Aminin mo na, 1-1, mahal mo pa rin ako. Nanay ni Anen, bakit wala sa klase si Anen? May sakit ba siya? Hindi ba pumasok si Anen? May samando sa kanya kanina tanghali para mag-lunch sa labas. Hindi mo alam. Shen Weichuan, nawawala si Anen. 1-1, huwag kang gagalaw. Pupunta na ako dyan. Sir, saan kayo pupunta? Magsisimula na ang pulong. Nawawala si Anen. Ano? Gusto mong mabuhay ang anak mo. Hanapin mo ako ngayon. Kapag tumawag ka ng pulis, Su Wanru, lumabas ka rito ngayon din. Su Wanru, pinatawad ka na ng lola mo. Ayaw mo pang magsisi. Hindi mo pa rin aayusin ang sarili mo.
Hindi ko tatanggapin ang kapalaran na ito. 5 taon kong paghihintay, wala lang ang naging dulot. Bakit mo pa? Kinulong si Anen at ako para dalhin rito. Ano ba ang balak mo? Madali lang. Kung hindi ko makukuha, hindi rin dapat ikaw. Kung hindi ako nagkakamali. Anak siya ni Shen Huichuan. Su Wanro, ano ang ginagawa mo? Papunta na siya sa impyerno. Tigil. Huwag kang matakot, Wanwan. Narito na ako. Anen, tumawag ng ambulansya. Ngayon na. Renegative ang pasyente. Kaunti ang stock ng dugo sa ospital. Sinong may match? Magdonasyon. Kunin ang sa akin. Huwag. Hindi ang kanyang dugo. Wanwan, emergency na ito. Tigilan mo ang katigasan ng ulo. Hindi pwedeng magdonasyon ang malapit na kamag-anak. Wanwan, ano ang sinabi mo? Sabi mo, bakit hindi ako pwedeng magbigay ng dugo kay Anen? Shen Huichuan, tanga ka ba? Hindi pwedeng magdanahan ng dugo ang magkadugo. Paano mo hindi alam ang basic na biology? Tama. Tanga talaga ako. Pinakatangang tao sa ilalim ng araw. Anak ko si Anen. Salamat sa Diyos. Tipunin lahat ng renegative na empleyado sa kumpanya. Dalhin niyo sila sa ospital mayon din. Ligtas na ang bata. Wanwan. Anen, huwag kang lalapit. Delikat. Wanwan, mula ngayon, pangako kong ipagtatanggol kayo ni Anen. Huwag kang aalis. Jisoo, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Miss Meng, gising na kayo. Anong nangyari sa akin? Anen, huwag kayong mag-alala. Miss Meng, gising na po si Young Master Anen. Kasama na siya ni Mr. Shen ngayon. Shen Huichuan. Opo, si Mr. Shen ay nanatili sa tabi ninyo buong gabi at lumipat sa kabilang kwarto ng mag-umaga. Titingnan ko siya. Masakit pa ba? Hindi na. Mabuti naman. Ikaw ba talaga ang tatay ko? 100% tunay. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng mag-test tayo. Huwag na lang tayo mag-paternity test. Pag lumabas na hindi ikaw, nakakahiya yun. Nanay. Gising ka na. Patanjin nga, kumusta na ang sugat mo? Binihisan ulit ng doktor. Ayon sa nurse, hindi ka natulog magdamag. Ako na muna kay Anen, magpahinga ka na. Uuwi na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan. Sige. Yung taong pinaimbestigahan ko, may balita ba? Sinuri ko lahat ng koneksyon ni MS Meng sa ibang bansa ng detalyado. Wala akong nahanap na pangalang Jiashu. Maghanap pa kayo. Kung wala siya sa ibang bansa, saklawin natin ang Pilipinas. Gahasain ninyo ang buong bansa. Hanapin ninyo siya. Opo, sir. Gusto kong malaman kung anong uri ng Diyos ang nananaginip sa kanya. Boss. May isa pa, sir. Ano yun? Ayon sa pulisya, gusto daw ni Enmasu makausap kayo. Wala akong sasabihin sa kanya. Sabi nila ay siya lang ang magsasabi ng katotohanan pagkatapos niyang makausap kayo tungkol sa mga parata. Pinagbalaan kayong magsisisi kayo pag tumanggi. Ano ba to? Gusto mong malaman sino si Shen Jiashu? Sabihin mo na. Shen Huichuan, walang puso ka. Akala mo ba si Mengwan ay santo sa kalinisan, hindi ka niya mahal, pinakasalan ka lang niya dahil nasa puso mo ang puso ng dating mahal niya. Gulat ka, ngayon mo lang nalaman, pampalit ka lang. Boss, saan ka pupunta? Sa ospital. Dumating ka. Tatay. Bakit mo ko iniiwasan?
Kanina. Kumusta si Anan? Naging mabait ka ba sa mga doktor ngayon? Syempre naman. Pinuri ako ng nurse. Magaling ang anak ko. Ayon sa doktor, pwede ka nang umuwi ngayon. Anan, narinig mo ba? Uuwi na tayo. Saya, no? Shen Waichuan. Boss, galit ka pa rin ba sa asawa mo? Sige na, ang dali lang makahanap ng kapalit ngayon. Bossing, magpakumbaba ka naman. Kulang pa ba ang pangunawa ko? Ano pa bang dapat gawin ko? Una, may anak na involved. Ngayon biglang may ex-boyfriend pa. Tinatawag pa niya sa tulog ang pangalan nun. Kahit sino, magagalit. Tinawag nga ng asawa mo sa tulog. Ang ex niya, mali yun. Pero ang pagiging cold mo ay hindi rin solusyon. Kung hindi siya magsasabi ng totoo tungkol dito, hindi ako makakapagpatawad. An, nag-aaway ba sina mama at papa? Hindi naman po. Hindi sila nag-aaway, pero ang sungit-sungit nila, may problema talaga sila. An, gusto mo bang magbati sina mama at papa? Opo. Makinig ka kay Lola, para magkabati sila. Okay, Sige po. yehey. Anen, malapit na ba tayo? Malapit na po, mama. Nasa dulo na po. Yehey. Anong ginagawa mo dito? Pinahanap ako ni Lola ng gamit. Anen, nandyan ka ba? Pakawalan mo na ako. Kailangan kitang patulugin. Lola, may trabaho ako bukas. Mama, sa bahay ni Lola Sol ako matutulog. Huwag kayong mag-alala. Mag-enjoy kayo, magdalawang tao. Alis na tayo. Anong gagawin natin ngayon? Maghihintay na lang tayo hanggang bukas. Mengwan. Ewan ko. Noong una, bakit? Ang taas ng interest mong. Napakasalan ako? Baka kasi malaking singsing ang pang-engage mo. At mukha kang mayaman. Talaga? O dahil talaga, sa puso ko na nasakit? Ikaw. Alam mo na pala. Kung hindi sinabi ng iba. Plano mo bang ilihim yon magpakailanman? Hindi. Hinihintay ko lang. Naghihintay ako ng tamang panahon para sabihin sa'yo. Aminado ako. Noong una'y ikinasal ako sa'yo. Dahil sa puso ni Josh. Pero sa pagdaan ng panahon, na-in-love na ako sa'yo. Patunayan mo. Magpakita ka ng ebidensya. Paano ko to patutunayan? Ikaw ang may problema dyan. Ang weird. Bakit walang tao sa bahay ngayon? Sorpresa. Anong nangyayari? Maligayang kaarawan alternasyon. Maligayang kaarawan alternasyon. Maligayang kaarawan mahal alternasyon. Maligayang kaarawan alternasyon. Maligayang kaarawan, mahal. Maghiling ka. Maligayang kaarawan, mami. Maligayang kaarawan, hiha. 1-1, maligayang kaarawan. Madam, maligayang kaarawan. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Buksan mo. Ang jade pendant ni Guanyen. Pinagawa mo talaga to. MMH. Gusto mo? Gustong gusto ko. Madam, may nagpadala ng regalo para sa iyo. Para sa iyong kaarawan. Para sa akin. Ano yan? Buksan mo na ngayon.
Walang hanggang pag-ibig. Ang ganda ng kwintas na ito. Sino ang nagpadala ng regalo? Kakalabas lang niya. Tatay, anong nangyari kay mama? Paano ito nangyari? Hindi ito pwedeng mangyari. Momo, anong nangyayari dito? Jiasho, ikaw ba yan? Jiasho. Napakaganda. Siyempre naman ito ang pinakaunang likhang sining ni Wanwan. Jiasho. Bigyan natin ng pangalan. Paano kung walang hanggang pag-ibig? Ito'y pinagdisenyo ni na Wanwan at Jiasho pagkatapos ng pag-aaral. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang kami. Tinawag nila itong walang hanggang pag-ibig. Nakauwi ka na. MMM. Ginawan kita ng pansit na pangmatagalon. Kainin mo habang mainit. Hindi mo ba itatanong kung saan ako galing? Hindi na kailangan. Sasabihin mo sa akin kapag handa ka na. Salamat. Anong problema? Wala. Gusto ko lang magpakaumang. Boss, hindi ko ba talaga dapat imbestigahan siya? Huwag. Ayos na. Oras na para matulog. Tay, bakit wala pa si nanay dito? Malapit na. Abala siya sa trabaho niya. Uuwi siya pagkatapos. HMPH, nagsisinungaling ka. Tay, ganoon din ang sinabi mo kahapon. Pangako ko, totoo na ito ngayon. Sige na, magtitiwala ulit ako sa'yo. Mabuting bata, matulog ka na ngayon. Wala pa ring uwi si Ale? Wala pa. Nauunawaan ko, magpatuloy kayo. Opo. Gino, bakit dito ka natutulog? Nakauwi na ba si Ale? Nagsinungaling si Tay. Hindi na bumalik si nanay. Namimiss mo ba si nanay, Anan? Ilang araw na, mula noong huli ko siyang makita. Dadalhin kita para makita siya, okay? Kilala ko ang lugar na ito. Dito nagtatrabaho si Mommy. Ang galing talaga ni Anan. Hanapin na natin si Mommy. Sige. Nakatapos din sa wakas. Ang mga pagod natin nitong nakaraang araw. Hindi naman nasayang. Salamat sa'yo, Sipat. Mommy, Anong ginagawa mo dito? anong ginagawa natin dito? Mengwan. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Kalilimutan mo na ba kami ni Anan? Lubusan na? Anong kalokohan yang pinagsasasabi mo? Mali ba ako? Mukhang masaya ang buhay mo. Sa labas. Nakalimutan mo na ba ang tahanan mo? Abala ako sa trabaho. Trabaho lang ba talaga yan? Hindi ba kayo nagkikita ng unang pag-ibig mo? Mengwan, tingnan mo ang sarili mo. Nambababae habang may asawa. Plano mo bang hiwalayan ako? President Shen, sa tingin ko nagkakamali ka. Nagkakamali? Anong pagkakamali? Ang pagkakamaling patay ka na, buhay na buhay ka naman. Shen Weichuan, di ka ba pwedeng maging mas matino? Hindi mo ba muna aalamin ang katotohanan bago magsalita? Ako ang immature. President Shen, hayaan mong magpakilala. Muna ako si Shen Jie. Hindi ikaw si Shenji Asho. Namayapa na ang kapatid ko 8 taon na ang nakalipas. Mula noon, wala na siya. Paano siya mabubuhay pa? Yung kwintas na yon, sabi ni Chin Momo, na ang kwintas na yon ay kayang gawin lamang ni Wanwan o Shenji Asho. Noong dinisenyo ng kapatid ko, ang kwintas na ito, ibinahagi niya sa akin ang lahat ng detalye. Bilang magkambal, espesyal ang samahan namin, kaya natural na nakakagawa kami ng magkatulad na mga bagay. Ikaw naman, hindi ka sumagot sa mga mensahe ko o tumawag nitong matagal. Tingnan mo nga, nasira ang phone ko kanina. Tingnan mo kung maayos pa ang pagpapadala ng video at text. Sira na talaga, di bumili ka ng bago. Wala akong oras nitong nakaraan. Abala ka sa 5 minuto. Sige,
Sige na. Sa susunod, papaalam muna ako ng maaga. Masaya ka na? Nanay, tapos ka na ba? Oo, uuwi na tayo. Tapos na ako. Umuwi na tayo. Mahal, ang tagal na mula nung huli. Umalis ka nga. Pagod na pagod ako nitong nakaraan. Ako na ang bahala sa lahat. Shen Weichuan, bastos ka. Nanay. Nanay, gusto kong matulog kasama mo. Meng Qian, malaki ka na para matulog mag-isa. HM. Sa nanay ako matutulog. Sige, pwedeng matulog si Anan. Kasama ko ngayong gabi. Yang batang yan, asawa ko ito. Sa akin siya matutulog. Nanay, inaapi ako ni tatay. Shen Weichuan, kung uulitin mong apihin si Anan, sa sofa ka matulog. Nasaan si Anan? Yang malikot na batang yan, pinaluwas ko na sa kwarto. Mahal. Gawa tayo ng baby, ano? Shen Weichuan, hinihila mo buhok ko. Tumahimik ka, ituloy mo lang.